Isipin mong narating mo ang dulo ng iyong buhay na may pakiramdam na sana'y iba ang naging takbo ng lahat. Hindi dahil sa kakulangan ng pagkakataon, kundi dahil ginugol mo ang mga taon sa pagtatangkang baguhin ang mundo sa labas habang binaliwala ang tanging may kapangyarihang magpabago ang iyong sarili. Marami ang nagtatapos ng ganito, bigo, sama ng loob, at lumingon sa nakaraan para matuklasan na ang lahat ng panlabas na laban ay refleksyon lang ng mga panloob na pagsubok na hindi nila kailanman sinubukang harapin. Binalaan na tayo ni Marcus Aurelius tungkol dito halos 2,000 taon na ang nakalipas ng isulat niya na ang buhay ng isang tao ay kung ano ang ginagawa ng kanyang mga iniisip dito. Subalit, milyon-milyon ang patuloy na nabubuhay ng automatiko, naghihintay na ang imposible ay kusang magbago, nang hindi naiintindihan na ang imposible ay nagsisimula sa katahimikan sa loob. At marahil naranasan mo na rin ito, ang pakiramdam ng pananatili sa iisang lugar na parang nakulong sa paulit-ulit na mga siklo. Sinusubukan mong pagbutihin ang iyong buhay, ngunit bumabalik ka lang sa iisang punto. Napansin mo ba kung paano, kapag magulo ang iyong isip, ang lahat sa paligid mo ay tila wala sa kontrol? Paano ang maliliit na kritisismo ay nakakapagpababa ng iyong kalooban? Paano ang mga pagkaantala ay nagiging malalaking problema? Paano ang simpleng desisyon ay nagiging mabigat? Bakit nangyayari ito sa napakaraming tao? Dahil karamihan ay sinusubukang ayusin ang tanawin, hindi ang gumaganap. Sinusubukan nilang baguhin ang mga pangyayari, hindi ang pag-uugali. Sinusubukan nilang kontrolin ang kapalaran, hindi ang kanilang mga iniisip. Si Marcus Aurelius, kahit bilang emperador ng Roma, na humaharap sa mga digmaan, panloob na pagtataksil at pagkawala ng pamilya, ay nagsabi na hindi ang mundo ang gumugulo sa iyo, kundi ang iyong paghatol dito. Hinarap niya ang imposible dahil nagsisimula siya sa tanging bahaging talagang posible, ang kanyang sarili. Ngayon, sa pagdami ng pagkabalisa na umaabot sa pandaigdigang record, pagtaas ng depresyon at mga pag-aaral na nagpapahiwatig na higit sa 70% ng mga tao ay nakakaramdam ng pagkaligaw sa isang punto ng kanilang buhay, ang stoicismo ay nagiging mas mahalaga kaysa kailanman. Hindi na ito sinaunang pilosopiya, ito ay modernong emosyonal na kaligtasan. At yan ang dahilan kung bakit mababago ng video na ito ang lahat para sa iyo, kung tunay mong isa sa loob ang pag-uusapan natin dito. Dahil ang mga prinsipyo na nagpabago sa isa sa pinakadakilang pinuno sa kasaysayan ay patuloy na gumagana. At lalo itong gumagana para sa mga nakakaramdam na sinubukan na nila ang lahat ngunit walang nagtagumpay. Ang imposible ay nagiging posible kapag natuto kang kumilos mula sa loob palabas. At para mas maging malinaw ito, isipin ang mga personalidad na tila mayroon na ang lahat, ngunit nawala ang lahat dahil sa kakulangan nila ng pagpipigil sa sarili. Ilang celebrities ang bumigay sa sarili nilang panloob na kaguluhan. Halimbawa, si Amy Winehouse ay may pambihirang talento, pandaigdigang pagkilala at walang katapusang pagkakataon. Ngunit kulang siya ng panloob na istruktura. Ipinapakita nito kung paano kahit ang pambihirang talento ay hindi makapagpapanatili ng buhay kung ang isip ay nasa digmaan. Ang kanyang pagbagsak ay hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi sa kawalan ng kakayahang pigilin ang kumonsumo sa kanya mula sa loob. Sasabihin ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Tuklasin ito at makakahanap ka ng lakas. Nasa kay Amy ang mga panlabas na pangyayari, ngunit kulang siya sa panloob na pagpipigil. Ngayon, isipin naman ang kabaligtaran, mga taong tila natuklasan ang sikreto ng pagbabago ng pagsubok tungo sa lakas.
Halimbawa, si Keanu Reeves ay kilala sa kanyang emosyonal na pagpipigil, ang kanyang halos hindi mataranta na pagiging kalmado, ang paraan ng kanyang pagharap sa mga personal na trahedya nang hindi nawawala ang kanyang pagkatao. Nabubuhay siya sa paraang perpektong umaayon sa turo ng stoicismo na hindi natin mapipili kung ano ang mangyayari, ngunit mapipili natin kung paano tutugon. At ang saloobing ito ang nagpapahatid sa kanya sa mundo ng impresyon ng balanse, katatagan at panloob na kapayapaan, mga pangunahing elemento ng pilosopiyang Stoic. Ang lahat ng ito ay nagdadala sa atin sa unang mahalagang punto ng paglalakbay na ito. Kung gusto mong baguhin ang imposible, magsimula sa pag-aayos nang hindi nakikita ng sinuman. Magsimula sa tahimik na pag-uusap mo sa iyong sarili. Simulan ng pagkontrol sa iyong mga salpok, iyong mga tugon, iyong mga iniisip, iyong mga inaasahan. Dahil kapag binago mo ang nasa loob, ang nasa labas, ay hindi maiiwasang mag-aayos sa sarili nito. Ito ang landas na tinahak ni Marcus Aurelius. Ito ang landas na tinatahak ng mga pinuno, artista, ordinaryong manggagawa at mga tao sa buong mundo kapag nagpasya silang huminto sa pakikipaglaban sa mundo at magsimulang buuin ang kanilang sariling panloob na mundo. Kung narito ka, ito ay dahil may nararamdaman kang panawagan para sa pagbabago sa loob mo. At sinabi ni Marcus Aurelius na kumukuha ng kulay ang kaluluwa mula sa kanyang mga iniisip. Ibig sabihin, ang iyong buhay ngayon ay hinuhubog ng kung ano ang pinapakain mo araw-araw sa loob ng iyong isip. Gayunpaman, maraming tao ang nabubuhay na lubog sa mga alalahanin, paghahambing at pagpuna sa sarili na nakakaubos ng lakas at pumaparalisa sa anumang posibilidad ng paglago. Napansin mo ba kung paano kapag nagising kang nagmamadali, naiinis at pakiramdam mo ay nahuhuli ka na sa buhay, ang buong araw ay tila sumasama sa iyo? Hindi ito kamalasan, ito ay focus. Kung ano ang pinagtutuunan mo ng pansin, iyon ang lumalaki. At narito ang unang dakilang praktikal na aral ng seksyong ito. Tumuon sa pagpapabuti ng 1% ng iyong panloob na buhay bago subukang pagbutihin ang 50% ng iyong panlabas na buhay. Napansin mo ba kung paano sinusubukan ng mga tao na ayusin ang kanilang buhay sa pamamagitan ng paglutas ng mga problemang wala sa kanilang kontrol? Sinusubukan nilang baguhin ang pag-uugali ng iba. Sinusubukan nilang hulaan ang mga resulta na hindi nakasalalay sa kanila. Sinusubukan nilang kontrolin ang lahat sa paligid nila. Gayong ang katotohanan ay 70% ng ating nararamdaman ay nagmumula sa kung paano natin pinoproseso ang nangyayari, hindi sa mismong nangyayari. Kinukumpirma ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa psikolohiyang kognitibo na kung paano natin binibigyang kahulugan ang mga pangyayari ay mas nagtatakda ng ating antas ng stress kaysa sa mismong mga pangyayari. Sa madaling salita, ang sinabi ni Marcus Aurelius noong mga siglo na ang nakalipas ay napatunayan na sa laboratorio. Dumako tayo sa mga praktikal na sitwasyon, iyong mga nangyayari sa halos lahat. Nakaramdam ka na ba ng pagliit kapag nakita mo ang tagumpay ng iba sa social media? Naikumpara mo na ba ang iyong sarili kahit alam mong perpektong snapshot lang iyon ng buhay ng ibang tao? Halos lahat ay naranasan na ito. Ngunit hindi problema ang pagpapansin sa tagumpay ng iba. Ang problema ay kapag ito ay nakakapagparalisa sa iyo. Sinasabi ng turo ng Stoicismo, tumingin sa loob, hindi sa gilid. Sa halip na mag-isip ng, bakit wala ako niyan? Tanungin ang iyong sarili ng, ano ang kaya kong buuin ngayon gamit ang mayroon ako? Ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring pumigil sa iyo na sayangin ang mga taon na nakulong sa isang labirinto ng paghahambing na walang patutunguhan. Isa pang karaniwang halimbawa, mga taong patuloy na nag-overreact sa maliliit na bagay. Trapiko, pila,
pagkaantala. Nasisira na ba ang buong araw mo dahil lang sa isang maliit na bagay na nakakainis sa umaga? Nangyayari ito dahil sinusubukan ng tao na kontrolin ang panlabas, gayong ang panloob ang dapat nilang kontrolin. Sinabi ni Marcus Aurelius na kung anumang panlabas ang bumabagabag sa iyo, ang sakit ay hindi dahil sa mismong bagay, kundi sa iyong pagtatasa dito. At ito ay may kapangyarihan kang bawiin anumang sandali. Ngayon, tinatawag ito ng mga psychologist na cognitive restructuring, ang kakayahang bigyang kahulugan muli ang mga sitwasyon upang mabawasan ang pagdurusa. Matagal nang itinuro ito ng mga Stoics. At para mas maging malinaw pa, isaalang-alang ang isang totoong kaso ng isang tila nag-a-apply ng panloob na pagpipigil na ito. Si Dwayne "The Rock" Johnson. Sa kabila ng kanyang malaking pangangatawan, ang kanyang pinakadakilang lakas ay palaging emosyonal. Naranasan niya ang pagkalugi, depression, profesional na pagtanggi, ngunit nanatili siyang disiplinado, nakatuon sa kanyang sariling mga aksyon at may kakayahang hindi gawing biktima ang sarili. Ito ay purong stoicismo. Itinutuon niya ang kanyang enerhiya sa kung ano ang nakasalalay sa kanya, hindi sa kung ano ang hindi niya abot. Ang resulta, isang buhay ng katatagan at pandaigdigang impluensya. Ngayon, para maipamuhay mo ito sa iyong pang-araw-araw na buhay, narito ang isang simpleng 3 araw na ehersisyo. Sa tuwing may nakakainis sa iyo, bago ka mag-react, huminto ka ng 10 segundo. Tanungin ang iyong sarili, nakasalalay ba ito sa akin o hindi? Kung oo, kumilos ng mahinahon. Kung hindi, pakawalan mo agad. Ang maliit na hamon na ito kung sineseryoso ay lubos na makakabawas sa iyong pagkabalisa at makakapagpabuti sa iyong kalinawan ng isip. Subukan mo at tingnan ang resulta. At bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi, kailangan kong magtanong ng isang mahalagang bagay. Kung ang nilalamang ito ay nagbigay sa iyo ng kahulugan sa ngayon, kung nakakatulong ito sa iyo na magnilay, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel. Mahalaga ito para matukoy ng YouTube na kapaki-pakinabang ang video na ito at maihatid ito sa mas maraming tao na kailangang marinig ito. Ang iyong suporta ang nagpapanatili sa gawaing ito at nagpapahintulot na makapagpatuloy ang paggawa ng bagong, nakakapagpabagong nilalaman para sa iyo at para sa mundo. Nang umupo si Marcus Aurelius sa imperyo, humaharap ang Roma sa mga epidemya, digmaan at kawalan ng katatagan sa politika. Gayunpaman, pinanatili niya ang isang ugali na iilang pinuno lang sa kasaysayan ang nakapagpanatili, kalmado sa gitna ng kaguluhan. At ang pagiging kalmado na ito ay hindi nagmula sa kapangyarihan niya sa iba, kundi sa kapangyarihan niya sa kanyang sarili. Malalim niyang naunawaan ang isang katotohanang binaliwala ng marami. Walang magbabago sa labas habang nananatili kang wasak sa loob. At ito ay akma sa sinumang ordinaryong tao ngayon. Akma ito sa mga nagtatrabaho ng sobra, sa mga nakakaramdam ng pagkaligaw, sa mga nag-iisip na dapat ay mas malayo na sila sa buhay, ngunit tila walang nararating. Ilang beses mo nang sinubukang baguhin ang iyong buhay sa pamamagitan ng paggawa ng malalaking hakbang. Ngunit bumalik lang ang lahat sa iisang punto makalipas ang ilang linggo. Mga diet na nagsisimula at humihinto. Mga proyekto na nakakapukaw ng iyong interes sa unang araw at nawawala na sa ikatlo. Mga pagtatangkang lumayo sa mga nakalalasong tao, ngunit bumabalik ka lang sa iisang siklo. Nangyayari ito sa halos lahat at hindi dahil sa ikaw ay walang kakayahan, kundi dahil sinusubukan mong buuin muli ang iyong buhay nang hindi mo na binubuo ang isip na magpapanatili nito. Ito ay parang pagtatayo ng gusali sa hindi matatag na lupa. Gaano man ito kaganda, guguho ito. Ang totoo ay ang isip ng tao. Kapag magulo, ay tahimik na sinasabotahe ang mga pangarap.
Gumigising kang pagod ng walang dahilan. Nagpapaliban kahit alam mong nakakasama ito sa iyo, natatakot na subukan ang bago nang hindi naiintindihan kung bakit, umiiwas sa mahahalagang pag-uusap dahil natatakot ka sa resulta. At kinukumpirma ito ng agham, ipinapakita ng pananaliksik na higit sa 60% ng mga pang-araw-araw na desisyon ay ginagawa ng automatiko, ginagabayan ng emosyonal na mga pattern at hindi ng malay na pangangatuwiran. Sa madaling salita, kung hindi mo sinasanay ang iyong isip, ito ang nagpapasya para sa iyo at hindi laging tama ang desisyon nito. Dito, nagiging revolusyonaryo ang Stoicismo. Nang isinulat ni Marcus Aurelius ang kanyang Meditations, hindi siya naghahangad ng ganda ng pananalita o ng malalim na pilosopiya. Sinasanay niya ang kanyang sarili. Pinapatalas niya ang kanyang pagtutok upang hindi siya maging alipin ng kanyang damdamin. Isa sa kanyang pinakamakapangyarihang pahayag ang nagsasabing, kung ikaw ay nababagabag ng anumang panlabas, ang sakit ay hindi dahil sa mismong bagay, kundi sa iyong pagtataya dito. At iyan ang nagbabago sa lahat. Dahil kung ang sakit ay nagmumula sa iyong paghusga, maaari mong baguhin ang paghuhusgang iyon, at sa gayon ay baguhin ang iyong karanasan. Iyan, sa totoo lang, ang kalayaan sa damdamin. Ilagay natin ito sa modernong pang-araw-araw na buhay na may mga halimbawa na naranasan ng karamihan sa atin. Isipin ng isang tao sa trabaho na tumatanggap ng batikos mula sa kanilang amo. Karamihan sa mga tao ay tutugon ng may kawalan ng kapanatagan, galit o pakiramdam ng kakulangan. Ngunit ang isang taong sinanay sa Stoicismo ay magtatanong, ano ang nasa ilalim ng aking kontrol dito? At ang sagot ay, ang interpretasyon, hindi ang batikos mismo. Sa halip na lumubog ng emosyonal, ginagamit ng taong ito ang pangyayari bilang gasolina. Ang simpleng pagbabago ng pananaw na ito na pinananatili sa paglipas ng mga buwan ay nagbabago ng buong karera. O isaalang-alang ang mga relasyon. Ilang tao ang sumisira sa kanilang sarili sa pagtatangkang kontrolin ang pag-uugali ng kanilang kapareha. Sinusubukan nilang hulaan ang mga mood, patuloy na sinusubukang magbigay kasiyahan, nagsisikap para sa perpekto upang hindi iwan. Ang resulta ay emosyonal na pagkaubos. Ang turo ng Stoicismo ay direkta, tumutok sa kung ano ang iyong inaalok, hindi sa kung ano ang ginagawa ng ibang tao dito. Ang kalidad ng iyong kontribusyon ay nasa loob ng iyong kontrol. Ang reaksyon ng ibang tao, hindi kailanman. Kapag naintindihan mo ito, ang mga relasyon ay tumitigil na maging emosyonal na bilangguan at nagiging sinasadya na pagpipilian. At narito ang isang mahalagang punto mula sa seksyon na ito. Mga halimbawa ng mga taong nagpabago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng panloob na pagtutok. Isang kapansin-pansing halimbawa ay si Serena Williams. Sa kabila ng pagiging isa sa pinakamahuhusay na atleta sa kasaysayan, palagi niyang nililinaw na ang kanyang lakas ay hindi lamang mula sa kanyang pisikal na galing, kundi mula sa disiplina ng isip. Sa maraming pagkakataon ng matinding pagsubok, inulit-ulit niya ang mga panloob na mantra, kinokontrol ang kanyang paghinga at tumutok lamang sa kung ano ang nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ito mismo ang itinuro ni Marcus Aurelius. Huwag kang gambalain ng mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Ang resulta? Ilang dekada ng pagiging matatag sa isang antas na halos imposible para sa sinumang ordinaryong tao. Ngunit ngayon, gusto kong magmungkahi ng isang simpleng ngunit makapangyarihang hamon na lubusang magpapabago sa iyong emosyonal na kalinawan. Sa susunod na 7 araw, bago ka matulog, isulat ang 3 sitwasyon mula sa araw na nagpabago sa iyong balanse. Pagkatapos niyan, isulat kung ano ang iyong nakontrol at kung ano ang wala sa iyong impluensya. Ang pagsasanay na ito, na direktang inspirasyon ng mga pagninilay ni Marcus Aurelius,
ay sinasanay ang iyong panloob na kapayapaan. At habang mas marami kang nagsasanay, mas magiging matatag ka, magsisimula kang mapansin ang mga pattern, maiintindihan ang mga sanhi at mababawasan ang mga impulses. At unti-unti, ang dating tila imposible, ang pagkontrol sa iyong isip ay magsisimulang maging natural. Nang isinulat ni Marcus Aurelius ang kanyang Meditations, hindi siya gumagawa ng aklat para sa mundo. Nakikipag-usap siya sa kanyang sarili, pinapahusay ang kanyang pagkatao, itinatama ang mga panloob na paglihis at naghahanda para sa mga desisyon na maaaring magpabago sa kapalaran ng milyon-milyong tao. At mayroong isang bagay na lubos na makapangyarihan dito sapagkat ipinapakita nito na kahit ang pinakamaimpluwensiyang tao ng Imperyong Romano ay naniwalang ang tunay na pagbabago ay hindi kailanman nagsisimula sa publiko, kundi sa tahimik na silid ng isip. Naintindihan niya na walang panlabas na kapangyarihan ang maaaring humalili sa panloob na disiplina. At dito mismo kung saan maraming tao ang nagkukulang ngayon. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay na naghihintay ng pagbabago ng tanawin, isang mas magandang trabaho, isang mas tahimik na relasyon, mas maraming pera, mas maraming oras, mas maraming swerte, mas maraming motibasyon. Ngunit napansin mo ba na kahit dumating ang mga bagay na ito, kung ang isang tao ay nananatiling emosyonal na magulo, nakakahanap lamang sila ng bagong problema upang punan ang lumang kawalan. Iyan ang dahilan kung bakit napakaraming nakakamit ng mabilis na tagumpay ang nauuwi sa pagkawala ng lahat. Hindi sila nagkulang sa resulta, sila ay nagkulang sa loob. At kapag ang panloob na pundasyon ay marupok, lahat ay bumabagsak kahit na ang tila matatag noon. Kinukumpirma ng kasalukuyang siyensya ang pattern na ito. Ipinapakita ng mga mananaliksik na ang mga individual na may mababang regulasyon sa damdamin ay nakakaranas ng mas mataas na antas ng stress, gumagawa ng mas masamang desisyon sa pananalapi, may mas hindi matatag na relasyon at nagpapakita pa ng mas masahol na profesional na pagganap. Sa madaling salita, ang problema ay bihira ang kakulangan sa kakayahan. Ito ay kakulangan sa panloob na paghahanda. Mas hinihingi ng modernong mundo ang stoicismo kaysa kailanman dahil nakalantad tayo sa mga pampasigla na patuloy na umuubos ng mental na enerhiya, mga abiso, paghahambing, mga gawa-gawang pagmamadali, mga opinyon ng iba. Kung walang disiplina sa damdamin, sinuman ay babagsak. Sa makatuwid, isang pangunahing turo ng seksyon na ito ay ang iyong pagtutok ang hindi nakikitang ladrilyo na bumubuo sa imposible. Inulit ni Marcus Aurelius ito araw-araw. Dapat kang bumangon para sa mga gawain ng araw, hindi tumakas mula sa mga ito. At ano ang ibig sabihin nito ngayon? Nangangahulugan ito na bago umasa ng isang mahiwagang solusyon, kailangan mong linangin ang mga ugali na nagpapatibay sa isip. Hindi ito malalaking pagbabago. Ito ay araw-araw na maliliit na direksyon. Halos hindi napapansin, ngunit nasa paglipas ng mga buwan ay ganap na nagtatayo muli ng iyong buhay. Pag-usapan natin ang mga sitwasyon na halos lahat ay nararanasan. Isipin ang isang tao na sumusubok na basagin ang isang modernong ugali tulad ng walang katapusang pag-scroll sa kanilang telepono ng ilang oras bago matulog. Nagpasya ang tao na huminto, ngunit nauwi sa paggawa nito muli at muli. Bakit? Dahil sinubukan nilang baguhin ang pag-uugali, ngunit hindi binago ang kapaligiran o ang panloob na usapan. Itinuturo ng stoicismo, bago subukang talunin ng impulse, alisin ang impulse sa iyong daan. Patayin ang mga notification, iwanan ang iyong telepono sa labas ng kwarto, magtakda ng limitasyon sa oras. Lumilikha ka ng kapaligiran na gumagana para sa iyo, hindi laban sa iyo. Hindi ito kahinaan, ito ay estratehiya.
Alam ni Marcus Aurelius na ang disiplina ay hindi puwersa lamang. Ito ay katalinuhan na inilalapat araw-araw. Isa pang karaniwang halimbawa, pagkabalisa sa pag-iisip ng hinaharap. Ilang beses mo nang ipinagpaliban ang pagsisimula ng isang proyekto dahil naisip mo ang lahat ng maaaring magkamali. Ipinapakita ng mga pag-aaral na higit sa 80% ng mga alalahanin ay hindi kailanman nangyayari. Gayunpaman, libu-libong tao ang napaparalisa bago pa man sumubok. Sinabi ni Marcus Aurelius, "Ngayon ay nakatakas ako sa pagkabalisa o mas mabuti pa, tinapon ko ito dahil hindi ito nasa labas ko kundi nasa loob ko." Ang turong ito ay napakahalaga. Ang pagkabalisa ay isang proyeksyon, hindi isang katotohanan. At kapag natukoy mo ito, nawawalan ito ng kapangyarihan. At dito ay mahalagang banggitin ang isang nagpapakita ng kapangyarihan ng disiplinadong pagtutok, si Cristiano Ronaldo. Ano man ang gusto o ayaw ng mga tao sa kanya, iilan lamang na atleta sa kasaysayan ang nagpapakita ng gayong kakayahang balewalain ang mga abala, batikos, paghahambing at ingay mula sa labas. Tumututok siya sa kanyang pag-iensayo, rutina, nutrisyon at pananaw sa lahat ng nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ito ang esensya ng pilosopiya ng Stoicismo, pagkontrol sa panloob upang maimpluwensyahan ang panlabas. Ang resulta? Isang pambihirang mahaba, matatag at makasaysayang epektibong karera. Ngayon, upang maranasan mo ang kapangyarihan ng pagbabagong ito, narito ang isang praktikal na hamon sa loob ng 5 araw. Pumili ng isang solong bahagi ng iyong buhay na sa tingin mo ay wala sa kontrol. Pagtulog, dieta, ehersisyo, pag-aaral, paggamit ng telepono, paggasta at ilapat ang isang simpleng panuntunan. Sa loob ng 5 araw, unahin kung ano ang iyong kontrolado at alisin kung ano ang hindi. Halimbawa, hindi mo kontrolado ang mood ng mga tao, ngunit kontrolado mo ang iyong tono ng boses. Hindi mo kontrolado ang mga resulta, ngunit kontrolado mo ang iyong dedikasyon. Hindi mo kontrolado ang oras, ngunit kontrolado mo kung paano mo ginagamit ang bawat minuto. Gawin ito sa loob ng 5 araw at obserbahan kung ano ang nagbabago. Ang kalinawan na lumalabas mula sa pagsasanay na ito ay kamangha-mangha. Patuloy na ipinapaalala ni Marcus Aurelius sa kanyang sarili na ang mundo ay maaaring gumuho sa paligid niya. Ngunit hanggat ang kanyang isip ay nananatiling matatag, walang tunay na mawawala. At marahil ito ang pinakadakilang aral ng huling seksyon na ito. Hindi nangyayari ang tunay na pagbabago kapag gumaganda ang buhay. Nangyayari ito kapag ikaw ay bumubuti. Kapag ikaw ay naging isang taong kayang harapin ang kawalan ng katiyakan, paggigipit, salungatan, pagkawala at hamon ng hindi nawawala ang iyong panloob na balanse. Iyan ang nagbabago sa imposible tungo sa isang bagay na maaaring makamit. Hindi ito mahika, ito ay emosyonal na kapanahunan at narito ang dakilang katotohanan na halos walang umaamin. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa pagtugon, hindi sa pagpili. Tumutugon sila sa mood ng iba, sa kaguluhan ng araw, sa batikos, takot at inaasahan. Ngunit napansin mo ba kung paano nagbabago ang iyong buhay kapag kahit sa harap ng isang mahirap na sitwasyon, nagawa mong huminga ng malalim, ayusin ang iyong pag-iisip at tumugon ng mahinahon? Ganap na binabago nito ang takbo ng mga sitwasyon na minsang nagpabigat sa iyo. Kinukumpirma ng siyensya na ang mga taong bumubuo ng emosyonal na self-regulation ay gumagawa ng mas matalinong desisyon, may mas mahusay na ugnayang panlipunan at nagtatayo ng mas matatag na karera. Sa madaling salita, ang ginawa ni Marcus Aurelius ng intuitive ay kinumpirma na ngayon ng modernong psikolohiya. Ilapat natin ito sa mga tunay na sitwasyon sa pang-araw-araw na buhay. Isipin ang isang taong laging sumusuko sa pagiging padalos-dalos, gumagasta ng perang wala sila, kumakain ng higit sa kailangan,
sumasagot sa mga mensahe sa init ng sandali, sumusuko sa mga proyekto sa tuwing may lumilitaw na balakid. Unti-unting sinisira nito ang buhay, tulad ng patuloy na pagtulo na tila maliit ngunit sumisira sa buong bahay sa paglipas ng panahon. Nag-aalok ang stoicismo ng paraan upang makalabas, tumutok sa pagpipigil sa sarili, hindi sa impulse. Halimbawa, bago bumili ng isang mamahaling bagay, maghintay ng 48 oras. Bago sumagot sa isang mahirap na mensahe, isulat ito at basahin muli pagkatapos ng ilang minuto. Bago sumuko sa isang bagay, tanungin kung ang desisyon ay rasyonal o emosyonal. Ang maliliit na preno na ito ay pumipigil sa malalaking pagsisisi. Isaalang-alang din ang bilang ng mga taong nabubuhay na naghahanap ng panlabas na pagpapatunay, sinusubukang pasayahin ang lahat, takot sa pagbatikos. Umuubos ito ng enerhiya at humahadlang sa paglago. Sinabi ni Marcus Aurelius na ang opinyon ng iba ay simpleng hangin lamang na lumilipas, at iyan mismo ang totoo. Karamihan sa batikos na natatanggap mo ay nagmumula sa mga taong hindi man lang nakakaalam ng iyong mga pagsubok, iyong kwento, iyong pagsisikap. Kapag natuto kang respetuhin ang sarili mong pananaw ng higit pa sa opinyon ng iba, ikaw ay nagiging malaya. Ang kalayaan sa emosyon ang siyang nagtutulak sa pag-unlad. Isang malakas na halimbawa ng taong tila sumasalamin sa prinsipyong ito ay si Lady Gaga. Sa kabila ng matinding batikos, walang tigil na paghusga at panggigipit ng mundo, natuto siyang patibayin ang kanyang kalooban. Paulit-ulit niyang sinasabi na kailangan niyang pagbutihin ang kanyang pananaw upang hindi siya lamunin ng kasikatan. Ito ang stoicismo sa gawa, ang pagbuo ng isang panloob na kuta habang pinapanood ka ng mundo, at ang kanyang karera ang patunay ng epekto nito. Ngayon, para tapusin ang siklong ito, nais kong magmungkahi ng isang huling hamon, ang pinakamahalaga sa lahat. Sa loob ng 14 na araw, isagawa ang tinatawag ni Marcus Aurelius na pagbabalik sa iyong sarili. Sa tuwing may gumugulo sa iyo, isang pamumuna, isang pagkaantala, isang takot, isang paghahambing, tanungin mo ang iyong sarili, nasa akin ba ito nakasalalay? Kung oo, kumilos ng may linaw. Kung hindi, bitawan mo agad. Isulat ang pagsasanay na ito sa isang nakikitang lugar at gawin ito araw-araw. Pagkatapos ng 2 linggo, mapapansin mo na gagaan ang iyong mga emosyon, mas magiging organisado ang iyong isip, at mas magiging naaayon ang iyong buhay. At tandaan, nagsisimula ang pagbabago kapag nagpasya kang magbago. Ang imposible ay nagiging posible kapag binago mo ang iyong panloob na pananaw. Hindi nanalo si Marcus Aurelius dahil sa swerte. Nanalo siya dahil sa disiplina. At ikaw, kahit hindi ka isang emperador, ay kayang paunlarin ng parehong lakas na nagpanatili sa isang imperyo. Nagsisimula sa iyo ang paglalakbay upang baguhin ang iyong buhay, at kung narating mo na ang bahaging ito, nangangahulugan na nagawa mo na ang unang hakbang. Magkikita tayo sa susunod na video.